Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang Karambola kasama sa himpilan. Conrad Banal, Joel Lacsamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. At po ay may meeting pansamantala. Meeting. Hindi mating. Meeting. Hindi, maganda rin meeting niya. We can talk about it. We at least mention it. Renewable energy. Tungkol sa renewable. Kailangan ng bansa yan. Hindi electric vehicle. Hindi. Kasi industry yun eh. So, paano naging renewable energy yung electric vehicles? Hindi ko alam kung bakit kinakategorize nila as renewable energy. Green energy. Green siya, yes. But it's not renewable. No. Although renewable generally is green. Ang footprint po, nagpangpaggawa ng what if galing yung kuryente, yung pinlagan mo mula sa, ano ba yun, yung coal-fired plant? Hindi rin siya. Well, hindi. At least yung kotse, hindi siya nag-i-emit ng emissions. Ng gas. Okay? Ayun ho yung, kumbaga kaya nasabing green. Green ang electronic vehicle. Nababawasan yung emissions. But here's the thing. Okay. The whole world will have to switch to electronic vehicles. Dapat. Can you imagine the carbon footprint of the manufacture of these electronic vehicles? Ay, oo nga, no? So, huge carbon footprint. You're just taking away from the emissions of the car. Ang switch po niyan, maski mag-switch tayo, immediately yung effect, hindi mararamdaman. Long term pa rin yan. Kasi nga, ang analysis nila, yung carbon footprint nung paggawa, nung pag-switch, it's gonna be immense. And that will take some time. At least, pagdating nung EV, may nababawasan ng emission, but still, para ma-produce yung EV, nagdagdag ka ng carbon sa global warming. Hindi pa nababawasan yun. Hindi pa rin. Nagdadagdag ka. Kasi yung kung nandoon na carbon sa global warming, ang gagawin ng EV lang, hindi dadagdagan yan. Pero hindi mo mababawasan yung existing na nandun na. We are still in deep shit. Medyo problemado pa rin ang buong mundo. Hindi, tsaka bakit ang emphasis sa vehicles lang? Ang estimate nila, nasa 30% lang yan. Worldwide. Malaki po dyan yung agriculture. Okay. Gas emission. Gas emission. Napakalaki na agriculture. Kaya may mga ibang movements ngayon. Halimbawa, yung cow, yung cattle, yung steak mo. Parang Joel. Hindi na bawal na uric acid yan eh. May uric acid. Malakas yan sa emission. Really? Yung present practice, yung tilling the soil, ang lakas niyan. Kaya yan yung Paris Accord eh. Okay. Na baguhin dapat ang practices sa agriculture eh. Kasi pag inaano mo yan, inaararo mo ang soil, yung mga microorganisms that are holding the carbon, nare-release yung carbon. Malaking bagay yan sa environment ngayon. Pinag-uusapan niya. Kaya yun sa Paris Accord, pinag-usapan niya yung agriculture, yung contribution ng agriculture, kailangan i-address din. Hindi puro sa sasakyan lang. Maliit lang. Hindi. Malaki-laki rin. 30% parang gano'n ang... pero mas malaki daw ang agriculture. Ang problema sa agriculture kasi po, pagkain yan eh. Paano mo naman pipigilan? Yung kasi mechanized. Ang agriculture ngayon, to feed a lot of people, you have to mechanize. Right. Okay. Yung mechanized na yan, nakakatulong po yan sa gas emission. Ibig sabihin, nagko-contribute yan sa gas emission. So, ang pinag-uusapan ng mga experts, how do we switch na hindi naman masasaktan yung food supply. Na hindi naman maapektuhan yung food supply. There's a lot of, malaki po ang dilema sa buong mundo. Kailangan magkaroon ng lifestyle change ang tao talaga sa buong mundo. Ultimately, yan po ang dapat campaign. Lifestyle change. Eat local, magtanim ka ng sarili mo. Yung ginagawa ni Trixie,
Kaya Rescue buy, naalala ko kung bakit montik na naman akong bumilib sa kanya dahil nagtatanim siya ng sarili niyang gulay ngayon. Ay, hindi lang sama ng loob. Teka muna, iba na isip. What? Iba na isip. Ikaw magtatanim na sama ng loob, nako. Wag. Kaya siya naman ebidensya. Nagtatanim na yun din. Hindi nagtatanim ng sama ng loob si Atty. Trix. Ako? Ay, hindi din. Never. Teka muna, iba na isip ko kay Atty. Trix. Sabi, nagtatanim, nagbe-bake siya. Yeah. Nagbe-bake Nagtatanim din siya ng ng cake. gulay. Ng gulay sa kanyang gulay. backyard. Wow, bilib na bilib Sige, ako doon. sige. Lifestyle change. Tapos yung sinasabi nilang minimalist lifestyle. Minimalist. Kasi ang fashion ngayon, nauuso yung mumurahin. Okay. Nakasuutan. Yeah. Okay? That's true. Ang idea dyan, bumili ka ng bumili. 2, 4 na gamit, tapon. Correct. Disposable. Baka akala mo walang effect sa environment yan. Meron. Ang lakas na effect. Grabe yung ang fashion industry, ang biggest user ng plastic. Talaga? Second pa yan. or one Wala of the biggest naman users of nagsusuot ng plastic. You don't know, the weave in our modern clothing, yung balot. Plastic yan. Yung balot niya. plus yung balot niya. Okay. Pero yung marami sa clothes natin, kaya sila durable dahil meron ng plastic sa weave. Hindi lang yan. Halimbawa, sabihin na natin na natural fiber, cotton. To produce the cotton needed in the fashion industry today, ang laki po ng kinukuhan tubig. Ayun, totoo yan. Yung tubig na yan, na imbes na mapunta sa food production, napupunta sa cotton. Tapos, yung inaararo din yan. Grabe. To manufacture the cotton into thread, into fiber, ang laki po ng ng footprint, carbon footprint. That's one cost. The other cost is to produce the garments, kailangan gumamit ka ng cheap labor. Yun. Yung cheap labor po na yun, halos slave labor yun. May child labor wages. pa nga dyan. At kaya nagpupunta sila doon sa mga super underdeveloped countries like Bangladesh. Right. Tapos na tayo dyan. Dati tayo ang ginamit Tayo. dyan. So nawala na rito yung garments manufacturers. So nagpupunta sila Bangladesh, Hindi lang yun. Africa, yung mga ganyan. Alam mo ba na, di ba nagpunta kami ng New York para maghikayat ng mga investors. Yun eye-opening even for the president. Kasi sinabihan siya na, you're not producing anything anymore. Kumbaga, kung gagamitin na, kahit for labor lang ang Pilipinas, wala tayong sarili, walang ambag Ano lang talaga, labor lang. Unlike in other countries, they produce the thread. They will produce the Cotton. textile, the ano. So lahat yun, super efficient na, mura na, tapos mura pa ang labor, mababypass talaga tayo. Although sinabi nila, we will look into it. Hindi, teka muna, yung mga gawa nating mga weave, yung mga sa katutubo. Indigenous. Well, Hindi tayo Yung mga hindi siya basket, hindi siya for mass market Hindi pa na. Ayan, yung sombrero mo, bro. Although- Hindi ba parang Specialized. yan, Specialized to. Special ako eh. Hindi. Another thing, nung nasa China naman kami, nag-express talaga yung mga locals nila ng interest sa mga fiber Yan natin. naman, oo. Kasi merong, syempre, magkakasuot ang Pilipino ka. Nung interesado sila dun sa pinya, dun sa, ano ba yun, yung sa Zamboanga na weave na gamit namin. Yung mga sagada weaving, yung mga gano'n. Ako, I'm a firm believer in that. Pero ang sinasabi mo, yung market dun hindi ganun ka, It's a specialized. Specialized fiber. siya. Hindi siya mass market Ang Pwede mga mass tayo sa market dito, siyempre, yung mga nasa Divisoria. Pwede rin tayo sa couture market. Like, magbenta High-end. tayo sa Europe, sa France, sa mga ganyan. Pero super protectionist kasi sila. Oo. So, kahit interesado sila sa textiles natin, ang hirap nilang mag-import kasi wala naman tayong favored nation status. So ano pa yung cost ng fast fashion? Yan yung Ultimately po, yung mga damit na itatapon nyo, mapupunta yan sa landfill. And there's no way na ma-recycle. Hindi ho Hindi ba nare-recycle. biodegradable yan, bro? Depende eh. Yung cotton, kung pure cotton, pero sabi nga ni Trixie, Hindi nga pala pure. Hindi na pure. Hindi na pure. meron Inahaluan na sila ng synthetic. Tapos, yung landfill na yon,
it's another sa environment. Yun, Ang dami correct. mong contribution. Ang tagal, bago we're talking maganda about yan, lifestyle, di ba? How to help in the climate change sa lifestyle. Ang lifestyle po dyan, wag na masyadong magarbo sa fashion. Slaw, sino bang... Ang sabi nila nga, meron nga dyan yung mga parang 30 pieces lang yung kanilang garment. They limit themselves to 30 pieces. Kasama na dyan yung medyas. Okay. Brief, panyo, lahat. Underwear, kasama na doon. Meron ring cost yan Yung madalas kang maglalaba. Isa pa yan. Gagamit ka ng tubig, gagamit ka ng sabon. Yung sabon mo, kung hindi siya biodegradable, makaka-apekto din. So, ang natin dito is balancing of everything. Kaya yung although masama yung pag-import ng ukay dito sa Pilipinas, in general, globally, yung paggamit ng used clothing and making it usable again, yung pag-uulit, pag i-adjust mo na lang and so on, is actually better for the environment. Gamitin mo yung nandun na para hindi na yung pagmamanufacture, tataas yung demand. Yung sa ukay-ukay naman, hindi ko alam kung sino na nagsuot nun kung totoo naman din. pa, I understand the for that. Okay. But what Yeah, we're saying I is understand, that on a larger scale, hindi lang yung sarili nating damit o damit ng pamilya natin, we lessen the demand for new Okay pa pala nung clothes. panahon. Alam mo kasi kami, nung lumalaki kami, yung nakasuotan ng aking mga kapatid, di ba, Minamana mo? Oo, minamana. Ganon. Hindi, kasi noon, hindi pag ganun ka Wala pang unique. prolific o ganun kasigla. Wala pang unique. Ang garment unique sa yun, industry. Ngayon grabe ang production. So, grabe din ang carbon footprint niyan. At Yung grabe sinasabi ko rin ngayon, yung production na yun, merong effect yun. Hindi mo pwedeng sabihin, nawala. So, lifestyle change. Importante yan. Hindi, meron pa Ano yung place natin sa mundo na nagbabagong ganyan? Kasi yung mga developed countries, sinira nila yung environment, yumaman sila. Nauna sila Ngayon, na mayaman sila, tayo, Ngayon, hindi nila tayo bibigyan ng chance na yumaman kasi we cannot do anymore the practices na ginamit nila. So, in the world order, meron pa tayong mga issues Actually, na ganyan. Saan tayo lulugar? Remember Paano tayo magde-develop? Nung presidente si President Duterte, he mentioned that na, di ba? Galit na galit siya dun sa mga sinira nyo na yung mga gubat nyo industrial countries. Pagkatapos sasabihin nyo sa amin, kami ngayon ang gigipitin nyo na sa development namin. Excuse me. Huwag tayo daw gumamit ng coal. Yan. Huwag tayo gumamit ng coal. Although ngayon po, ang policy talaga ng Pilipinas, no more coal. Nagmahal Mostly because nahirapan na rin tayo mag-import. Kasi there is new wala technology ng coal-fired plant na medyo malinis na. But at the same time, ang laki ng restrictions natin on renewables. Kasi, importation din yan. Hindi natin ginagawa yan locally. Wala rin tayong R&D on our own local sources of energy. Because may interesado na sila yung mag-import, sila yung mag-produce, tayo rin ang sumisira sa sarili natin. Meron ba tayo naririnig sa DENR? We're losing the war. Yun ang narinig natin. She is well-intentioned. Hindi kasi, secretary. She's a good person. Kaya siya nandyan. Kaya siya marunong sa politika. Ang tanda ko, kaya siya nandyan dahil sa expertise niya sa climate change. Okay. Science-based nga. Ano ba naririnig natin? Ano ba kailangan namin gawin? Isa pa yan. How do we adjust? Ano ba ang kailangan ng in our personal own lives? Kahit yung articulation ng ano ang climate change policy ng Pilipinas. Meron ba? Yun ang iniintay ko. Science-based Mahigit sa taon na yun. Wala pa. Where are we going? Ano ba di ba, nung panahon ni Duterte, clear yan. Di tayo pipirma dyan sa mga sa mga, yung mga conventions on climate change and all that. Hindi muna. Makita natin kung ano yung gagawin ng mga countries that started this whole thing. And they're the biggest polluters. The biggest polluters who refuse to na ayaw sign this magpirma. accord. Bakit tayo pinapapirma? So, ganun-ganon. Yung inequality nila, dinideepen lang, sinosobrahan nila yung inequality. Hindi tayo talaga bibigyan ng chance. Unless we turn our backs on that kind of economy. Tignan niyo yung ginagawa ng ibang countries. Bhutan, for instance.
Diba? They won't participate in that. Sabi ni Winona, Rider? And then, hindi Winona Rider. hindi wala raw tayo 1% Oo. Sa contribution sa world. Yun yung carbon sinasabi ni emission. Correct. Sinabi ni And yet, ang policy natin, gusto natin, mas matindi pa tayo kaysa dun sa mga European and the US and China, the biggest polluters. Ako, I don't mind kung yung policy natin is, sige, magtanim tayo ng puno o ganyan. Pero without yung necessarily allowing all of these countries to tell us what to do. Yung pagtatanim kasi, no-brainer yan eh. Tutubo at Oxygen tutubo eh. rito yan eh. No, at saka maraming value Tingin siya. gulay, Both, nag-harvest ka na. Siyempre. Yeah, what will I do with all those tomatoes? Ano? Diba, there's no downside to planting trees. So, gets ko yung mga ganyan. Pero yung magpapautos tayo dun sa mga countries na sila mismong sumira sa environment, hindi. But we need to hear it. Ano ba talaga ang stand natin on climate Kasi change? ganito yan, Atty. Kapag hindi natin sinunod yung mga foreign countries, hindi na sa makaka-travel abroad. Oh. Kasi kailangan malaman natin ano nangyayari sa environment policies in other countries. What is going on in the world. Para ma-adapt naman natin yan. Pang-benchmark at pag-adaptation. Okay. So, kailangan po ng most traveled. May contest pala eh. Most traveled kailangan dyan pag ganyan. Although she's a good person. She is. At hindi siya used sa politics ng Hindi siya marunong na. Then get out. Oy, sa ibang ano naman po, Ano naman? anong tingin nyo rito? Yung Makati City at saka Taguig City, meron hong issue. Okay. Yung mga public health facilities, yung mga barangay clinic, yung hospital na Makati. Yung hospital na Makati. At eskwela. Dating Makati area yan. Paaralan. Because of the Supreme Court decision, Oo. nailipat yan sa Taguig. Nandun na sa area ng Taguig, yung mga facilities na yan. So, ang proposal ng Makati, kailangan daw po na sila muna ang magtutustos ng operations ng mga facilities na yan. Para yung Magastos mga benefits, mga benepisyo na na-enjoy na ng mga taga ron sa Sembo areas, hindi naman maputol, matigil. Yun ang sabi. So, ayaw daw po ng Taguig yan. In-ignore daw yung memo. Ang gusto raw ng Taguig, immediate takeover ng Taguig. Yung mga facilities na yon. Pwede ba Hindi yun? pa. Hindi pa kasi, di ba, in a private capacity, and in their governmental capacity, nakalist itong mga gusaling to. Parang yung schools, nakalist siya doon sa inventory ng Makati. Sabi ng Taguig, sila daw dapat take over sila ng hospital at saka health centers. Baka naman may budget at Maski sino may-ari niya, nasa lugar namin niya, kailangan take over. No, not necessary. Yun ang Iba gusto pa- iba nila yung- eh. Anong magagawa mo, attorney? Isn't this a case of like, we would prefer a government run like hell by Filipinos. by Taguigueños. Rather than heaven by Makati-Eños. So, hindi, ganon. Okay. Hindi naman siguro. Pero ang Something deeper naman siguro. Meron tama pa si daw Congressman, proposal ng dapat Makati. pinag-uusapan eh. Okay, bibigyan namin kayo ng credit line Oo. para hindi naman argabyado yung mga taong gumagamit niyan. Oo. Para matuloy-tuloy ang operation. Ang sabi po ng Makati, si Mayor Cayetano raw, ayaw daw niya yung proposal. Oo. Wala raw pong pinag-uusapan dyan tungkol sa Basta ospital ng take Makati. Basta take over. Tingin ko Alam mo, niyan, babalik tayo sa Supreme Court niyan. Mahirap yan eh. In the meantime, ang mga tatamaan dyan, yung mga gumagamit ng ospital na libre. Correct. Pero maganda yung proposal ng Makati na meron na muna? silang kasi meron silang budget. Walang budget ang Taguig because they're taking over mid-year. So, itutuloy lang ng Makati tapos dahan-dahan i-turn over. Teka, i-analyze natin yan.
Yung ospital, pag-aari ng Makati yun. Yung lupa, pag-aari ng Makati. Yes. Na nangyari, nasa Taguig lang. Bakit kailangan Taguig mag-take over? Hindi nga hindi rin yun. Ang poder po ng Taguig doon, kailangan magbayad ng property tax itong ospital ng Makati sa Taguig. Pero para ikaw ang may-ari bigla noon, na-transfer ba sa iyo yung ownership? Hindi. Kasi ownership in a private capacity. Okay, ganito yan. Okay. All land is owned by the state. Yan yung tinatawag na Regalian Doctrine. Okay. Lahat yan. Regalian Doctrine. Unless the state recognizes the individual ownership. In this case, pati yung hospital, pati yung UMAC. The hospital po is a corporation. By the way. And it's organized na by Makati. Yes. Therefore, the corporation owns the property. Correct. So, in a private capacity. Ang sinabi lang ng Supreme Court is that this is the jurisdiction of Taguig. Not It the didn't owners. say that Taguig is the owner except for those lands that are public. Ibig sabihin, walang titulo. Okay. So, hindi pwedeng sabihin ng Taguig na amin yan simply because the Supreme Court said may jurisdiction. Ayan. Mali kasi yung unang argument ng Makati eh. Yung sabi nila, kuha muna kayo ng writ of execution. Okay. Hindi. Kasi yung writ of execution, di rin naman mag-a-apply dun sa private property nila. So, they should not go into that argument. Yung argument Titled nila property to eh. Sure, we recognize your jurisdiction, but this is private. We can turn this ganito na lang over. gawin ng Makati. I-privatize ng totoo. Yun nga. Di ba? I-turn over Tapos nila o may usapan mag-offering nung sila. magpa-private, Makati pa rin mag-finance. But you still have to It pay will be taxes now to a private. Taguig. That's okay. Sila yung may pera, Makati yung may pera. Meanwhile, there's that argument ng Taguig that and the residents and people who reside and work therein are now our constituents, not yours. Yes. No problem. No problem. Pwede with that. pa rin sila magpagamot doon sa Jurisdiction. ospital ng Makati. Ang dinicide Baka lang pagka ng down court the road, is hindi kami jurisdiction. iboto niyan, kayo. Ayun! Yun lang ang problema. So yun That's Galing the mo. reason. Muntik na rin akong bumibilib sa'yo ngayon. Hindi. Kaming mga hindi Airline. nag-K-12. Malapit na rin ako konti na lang. May Anyway, so, political angle pala. political angle pala. Baka kasi, panay ang asa nila sa Makati. Di ba? Pag may tumakbo taga Makati, At sa Taguig. nag-threaten na nga si Mayor Binay at baka tumakbo siya doon. Ayun. So, hindi ka pakanan ng mga tao sa Embo-Embo. Interesting times. Embo. This is... Pag dumaan ka ngayon doon talaga, kakaiba eh. Ini-imagine ko eh, magkano ba ang mesa gagastusin tent. sa operation ng OSMAC, Hospital ng Makati, na hindi kayang tustusan ng Taguig. At ang offer ng Makati, sila muna. I don't, Sa akin, ng Taguig sa Fort Bonifacio. Hindi, kasi iniisip naman kasi siguro ng Taguig nila Mayor Cayetano. hindi naka-allocate. Yung mga offer nyo, maya-maya nakapaskil doon Makati pa rin. Mukha pa rin ni Mayor Binay, hindi kami. Tapos yung dahan-dahan yun, hindi namin alam kung gano'ng kadahan-dahan yan. Lugi Lugin-lugi ka sa PR. kami. Lugi sa PR. Okay. Well, Dapat hindi, yung hindi na pag-usapan. sila nalulugi sa PR just by asserting. Pag sinasabi lang, hindi, turnover na kagad. That's bad economy PR in chess, itself. diba? 8 daw pong barangay health center siya na. At saka, 8 barangay health centers. At saka isang malaking hospital, yung hospital ng Ibang Makati. level din kasi mag-health center ang Makati. Matindi. talaga. Maganda. Yun po sa In akin. fairness, dapat ang kailangan gawin na. To ng be iba fair pang dito sa mga LGUs. Dito sa Pasig, wala pa kami niyan. Yung mga barangay health Yung centers. Pasig is one of the richest. It's becoming to be. It's Kasi sobra maganda ang number 3 development siya dati. ng mga real estate dito. Therefore, the property tax Is through the going roof. up. Is going up. Yan, Mandaluyong, Pasig, yan ang upcoming. To a certain extent, San Juan. Maraming bagong real estate condominium projects and offices and commercial spaces.
Yung ibang parte ng Metro Manila, we cannot say the same thing. Like Malabon, Nabotas, Caloocan, Valenzuela, hindi pa ganyan. Part of Quezon City, meron. Humahabol ang Quezon City. Marami ng central business districts dyan. Ayun, pwede ko sabihin kay Joy yan. Malapit na akong bumilib sa'yo. Malapit ka na. Kaibigan natin si Joy. Malapit ka na rin bumilib? Hindi, ang maganda kasi kay Joy, alam niya iba yung kandidato sinuportahan ko nung last elections. Pero okay lang. So, yun yung gusto ko sa mga politika, yung marunong sila mag-navigate ng mga ganun klaseng relasyon. Hindi nagtatanim. Tsaka walang gante, walang sino ba binoto nyo, walang ganun walang sa Quezon City, at least sa distrito namin, walang ganun. Okay. Yung kadiwa, concept ng kadiwa, para sa akin, may implement yan through LGUs lang. Hindi, yung national government, correct, they don't, wala hong means. In fact, that's the reason kung bakit may barangays tayo Oo. Yung pag-create ng barangay noon, panahon ni Marcos Sr., was para masiguro na yung neighborhoods, merong mararamdaman nila yung Correct. Kasi, di ba yung mga, halimbawa, ito, all the way up until recently, yung military natin, sinasabi nila sa akin talaga, yung pag pumupunta sila sa tinatawag na kanayunan nga, pag sila lahat, sila yung nagpapapanganak, nagpapautang, nagsisettle ng disputes, sila lang daw. Tagaligtas na pusa. Sila yung naggagawa ng mga basketball court, magpapasayaw pag Sabado, ganon. Centralized. Sila ang nararamdaman na government. Community relations. Sila na, yung nararamdaman ng mga tao na mayroong gobyerno, it's because nandun sila. Okay. So, ibig sabihin, kailangan palakasin yung local level na gano'n. Yung munisipyo din nila nararamdaman. Parang yung sports at barangay, grassroots tayo. Kora. Dapat umabot tayo ng grassroots. Hindi pwedeng dito lang sa Maynila. Tama yung sinasabi mo, Trixie. Yung presence ng gobyerno. Kailangan nararamdaman to the barangay level. Ang problema sa barangay level, yung mga barangay. Election ngayon ng barangay, by the way. At po yung COMELEC at saka daw ang Department of Justice, nagkaroon sila ng agreement. Okay. Nagkaroon ng agreement na pag may kaso sa eleksyon, Teka. teka muna raw. Ituloy natin kasi mag-break muna tayo. Ituloy natin para tuloy-tuloy yung storya mamaya. Oras natin, 9:31 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banaljo, Laksamana, ako po si Trixie Cruz Angeles. Ayun, yung sinasabi ninyo na yung DOJ daw at saka ang COMELEC, bago ako inantala ng ating magandang co-host, wala kang barya, meron daw po agreement tungkol dyan sa dayaan. Lalo-lalo na yung vote buying sa barangay, BSKE. Barangay and Sangguniang Kabataan elections. Dalawa ho yan. Yung Sangguniang Kabataan at saka yung barangay. May eleksyon. Ngayon, vote buying po ang gustong pigilan ng COMELEC. Hindi nila kaya to. Kailangan nila ng pulis. So, nagkaroon na rin sila ng agreement with PNP regarding this. At ngayon naman, yung DOJ. Okay. At yung mga ahensya ng DOJ. Na kapag meron daw mga election-related cases, gagawing prioridad ng DOJ. Lalo na yung vote buying. How do you catch vote buying? Kontrabigay ang tawag. May problema yung sa vote buying. Electronic na ngayon yung Cash, mga Gcash, Paymaya. Yan. Teka, Ano kaya? Paano anong
Wala na physical evidence eh. Dati kasi pag nakita mo nagbibigayan ng pera, pwede mong hulihin o what. Tapos may Data Privacy Act pa. Ayan. So, hindi ganun kadali na makakakuha tayo ng ebidensya ng vote buying. Hindi na physical. So, tingin mo, press release lang tong... Well, anong sagot ni SOJ? Sabi niya, oo nga, mahirap. Mahirap nga puro yung generic ebidensya. na statement niya. By combining the investigatory prowess of the COMELEC Ang tanong ko and the nga prosecutorial power of the DOJ. ang tanong ko kasi, Joint bench. Joint bench. di ba meron tayong technically, meron tayong AMLAC, may AMLC. at saka may Anti-Money Laundering Act tayo. Tapos, pwedeng i-monitor yung mga transfers of funds ng council. In theory. Kasi alam naman natin na hindi. Pero, in theory, the DICT can also monitor this. Pwede nilang i-monitor na, bakit parang itong isang grupong ito, yung activity nila. Ng kanilang bank account. Monitor lang naman. They don't need to go into the names, pero makikita mo na very active yung pag-transfer ng pondo. And this can initiate an investigation. Yan. Meron akong concern dito eh. Ang sabi po ni COMELEC Chairman, George Garcia, Okay. yung daw committee, yung guideline ng COMELEC, may committee sila, kontra bigay. That the COMELEC can file cases based on presumptions. Now, they're shifting the burden of evidence doon po sa mga arestado. Yan ang concern ko. Ulit-ulit. Ano yung sinasabi? Sabi nila, yung committee, nagbigay ng guidelines. Okay. At magpa-file sila, ang guideline nila, pwede sila mag-file ng case, kakasuhan, based on presumptions. So tama, it will shift. Ngayon, ang burden po, nandun na sa mga kinasuhan, yung mga accused. So magkaka-witch hunt sa ganyan? Ayan, yan ang nga ang tanong ko. Wala na daw oath-taking yung It violates due process. Ayan. Is that okay? Baka may mag-contest nito. Hindi ba lawyer din to si chairman ng COMELEC? Okay. Legal issue eh. Pero hindi. I think meron siyang basis. Kasi kunwari, merong presumption of regularity. Okay. Halimbawa, ang pulis nag-grade. Yung pulis, yung ginawa nila is presumed regular. Yes. So para mapatunayan na hindi tama yung kanilang paggagawa, meron silang hindi sinunod sa proseso, merong whatever. Yun, ikaw nga yung may burden. Kasi ikaw ang nag-a-allege dito sa mga pulis na sila ay hindi tama yung pagkaka-read. Okay. So, pero protected sila by that presumption. Okay. So dito, baliktad kasi ang nag-a-allege is COMELEC. May presumption ng COMELEC. Of regularity. Hindi, presumption nila, gumawa ka ng kalokohan. How does that... Therefore, you have to prove na hindi ka gumawa ng kalokohan. Ano yung basis nila daw for saying na may Yung guideline ng COMELEC. Hindi. Yung guideline ng committee. Tama Medyo ka. kinakabahan ako rito eh. Mako-contest siya. Pero yung ano nga lang is, dahil barangay ito, meron bang kakayahan or even pasensya yung magcha-challenge nito? Kasi malapit na yung election eh. The COMELEC is banking as it normally does. Na dahil time is of the essence, posibleng hindi yan ma-challenge at mag-vest. Kumbaga, matuloy yung kanilang plano kasi nga, mahihirapan mag-contest ngayon yung mga ino-oppress, quote-unquote, nila. Halimbawa, kasi ang kinakakaba ko dyan, alam mo naman politics yan eh. Yep. So, may dalawang grupo, nagpapaligsahan sila dyan. Okay? Hindi, alam naman natin, in politics, Philippine politics, uso yung siraan. Oo. Gagawa ng paraan para masiraan yung kabilang kampo. Correct. Unahan ka pa. May konting kakampi ka lang sa COMELEC, pwede assumption of cheating. So, kakasuhan ka.
Yung lang mag-file ng case against you kung makakandidato ka. Malaki, mabigat Pabor yan. na sa kabila yun. Correct. Yun ang kinatatakot ko rito, pwedeng gamitin. Ipa-viral pa yun sa di patay ka na. Ayan. Sa online. Diyan. Siraan yan. Tignan natin kung saan nahantong yan. Pero wala pa rin daw hong ID, 41 million Filipinos. Kailangan daw po maghintay pa kayo ng 1 taon. At least 1 more year, yung 41 million na yan. Ano ba yung rate of Sabi po ng production? PSA. Sabi ng PSA. 41 years. Tinatanong po ng mga senador eh. Okay, budget hearing deliberation ng PSA. So, 81 million Filipinos po nag-register for national ID. Okay. Ibig sabihin dyan, halos 40% lamang ang nakakatanggap ng kanilang ID. Meron ka ID? Oo, diba? isa ako dyan. Nakatanggap. Nga lang hindi tinatanggap sa kahit anong establishmento. Ang natanggap niya yung plastic. Yung plastic. Kung yung plastic na yun, may laman yun ng kanyang biometric, yun wala pa. Retrato maganda. Maganda yung kuha. Bukod nga doon, may 41 million pa hindi nakakatanggap ng plastics na walang biometrics. Tingin ko, ang ginagawa nila is, unahin muna natin yung cards. Tapos saka na natin asikasuhin yung data. Useless yung card na yan. Buti na nga may card biometrics pa gusto. Saka how can you get more people to apply for this? Okay. At paano mo dadalhin 81 million na nga nag-apply eh. Hanggang ngayon, 41 million di pa raw nagagawa. The promise of having just one ID for everything. That's a very attractive diba, para sa mga tao. The idea was, kung meron ka national ID, pag kumuha ka ng passport, national ID na lang pipresenta mo kasi andun na lahat ng data. Pag kumuha ka ng driver's license, ito yung national ID ko. Driving test na lang at saka practical ang kailangan mong patunayan. Ayuda. So, nagkakaturoan po ngayon. Matagal Dahil na lang sila talaga, tagal na sila nagtuturoan Hindi, tungkol dito sa ID. Okay. Yan po supervision niyang programa na yan. Niyang ID system. Nasa NEDA. Okay? Nung tinanong ni Senator Angara, alam mo to si Angara, minsan medyo... Medyo diretso rin eh. Hirap yung ganyan. Baka muntik ka na rin mapabilib dyan. Muntik na rin ang bumilib. Tinanong niya, ano bang ginagawa niyo, NEDA? Bakit ang tagal? Sabi ng NEDA, yan pong printing tsaka delivery, hindi sa NEDA yan. Ha? In short, nagturuan. Sa Philippine Statistics Authority. Yung printing and delivery. Okay. Pero ang nag-a-administre, ang supervision po, ang NEDA. Ba't hindi mo suhetuhin yung PSA? Di ba? Nasa iyo ang supervision eh. So, ibig mo sabihin, kasalanan ng PSA yan? Bakit? Kasalanan ng PSA. Kasi po, ako ang boss niyan eh. Kasalanan po Nung ahensya na hindi ako boss. Siya ang boss ng programa. Yung programa, ang printing, kasama yung PSA. So, ang kasalanan, pag nagdi-delay, sa PSA, hindi doon sa boss. Ala? Walang command responsibility dito sa atin eh. Pero hindi tinuro naman ngayon ng PSA, hindi pa tapos. But wait, there's more. Okay. Tinanong yung PSA, ba't ang tagal nyo? Oo. Kasi po yung Bangko Sentral ng Pilipinas, sila po ang gumagawa ng ID plastic. Yung limbangan. At hindi nila kayang sabayan. Ang dami ng mga nag-register, 81 million. So, kasalanan ngayon ng BSP. So, NEDA, PSA, BSP na ngayon. Away tayo. Anong BSP? Sabi ng BSP, yung pong contractor namin. Ayan. 1, 2, 3, 4. All Card Incorporated could not keep up daw.
Sa dami ng registrants. 250,000 daw noong 2021. Oh, 2021 pa yun eh. 2023 pandemic na nun, pare. Pandemic. Hindi ba tayo nakaka-catch up in 2 years? At wala namang reason bakit apektado yung limbagan ng pandemya. Nahahawa din siya. Hindi, ang dami daw eh. Oo. Ang dami. So it's number, it's Much too volume. Ay, ba't nyo binigay dyan na hindi pala kaya? Oh, in Kung fact, ganun kadami. inagaw nila. O, ganito Hoy! yan. Ano agawan dyan? Walang agawan. Agawan. Kasi sino ba ang opisyal na naglilimbag ng kahit anong dokumento, maging plastic o papel? National Printing Office. Correct. Bakit hindi na siya? Dalawa pa yan under the PCOO Apo. before. Apo. Apo. So, kaya ng dalawang yan. So, normally, pupunta yan doon. Hindi na kailangan hingin yan. Okay. Automatic yan. Kaya nila. Sabi ng BSP, kami na ang gagawa niyan dahil sa safety and security features. Wait, what? Hindi kaya ng printing office Hindi o kaya ng daw, APA? hindi kaya. That's not true. Inamin ng NPO na hindi nila kaya. Kaya nga daw Ay namin. Allegedly. Madali naman umamin eh. Correct. Oo. For the right price? Oo. Oy! Aray! Nagka-scriptan, ha? Good siya, okay, ha? Hindi, sino may-ari nitong all card? Kung sila pala may kasalanan, ayon sa kontrata nila, pag hindi mo nagawa yung iyong assignment, di ba? No. Merong... May penalty yan. Ha? No. Dapat. Dapat may penalty. Bakit ganon? Okay. So ngayon po, meantime, ang matatanggap nyo raw, kung makakatanggap kayo, kung sakali, papel muna, hindi na muna daw ID. Meron kayong parang yung anak ko, nagpunta sa Amerika nagbakasyon. Kaya niya kasi executive ho siya ng bangko dinaig yung tatay. Okay. Kaya. Yung anak ko rin kaya. Anak namin, kaya nilang Mga anak pa. Mga anak-anak na lang. Okay. Lumilipad-lipad. Ganito ho. Ang dala-dalang lisensya, papel. Parang Joel. Okay. Baka pagtawanan ka sa Dahil ibang hindi bayan. siya nabigyan sa LTO. Ayan. Bakit problema natin ng plastic? Hindi ko maintindihan. Dahil ba may environmental concern ng plastic? Kaya dapat ba papel? Kaya papel na lang na ano po yan? Biodegradable? Papel. Para makasunod tayo sa global. So, papel na lang muna daw po ayon kay Mr. Mapa. Dennis Mapa na pinuno ng PSA. Papel na lang muna. Magtiyaga na muna kayo sa papel, mga kababayan. Pero ito ang suggestion. Sa ibang bayan daw ho, yung mga ID na yan, nasa cellphone na lang. Ba't hindi na lang ganun ang gawin natin? We did actually. Hindi kikita yung all card. Hindi. Kayo naman Kayo naman. Kayo naman. Inutos ni Pangulo yan. Meron sa inyong hindi sumusunod, ha? Inutos na? Inutos ni Pangulo last year pa, 2022. Sino ba sumusunod sa utos ng First Pangulo? order of business. Sino ba yung ahensya? BSP, nakaupo ang BSP sa cabinet meeting, chinismis ko na kagad. So kasi naka 1 year na. So asikasuhin na ito. Since may problema tayo sa limbagan, sabi ni Presidente, alam niya yung nangyayari. Is there a way na magagamit pa rin yung sistema? So, ito yung QR code. Yes. Sabi niya, QR code na lang muna. It can be in your phone. Electronic. Pwedeng nakapapel. That way, you sa- bypass the entire plastic system. At ginagamit na yan, Trixie, sa mga ibang bayan. Ay, anong sabi? Yes, sir. We will do that immediately. Yes, sir, ha? The ICT, Bank Central. This was, in-announce ko to So, I remember this operation. So, sige, go! Few months later, a month later, a few cabinet meetings later, ito na, Mr. President, may sample na kami. Okay. Very good. Sa ID yan, sa ID. Dun sa QR code. QR code. Go, okay. Para Kailangan kapag plastic pinagkatiwalaan ni Presidente, all right, you're doing the right thing, go with that. Months later,
ito pumapasok na yung mga reklamo. Sinasabi na ng mga tao na, Wala. may QR code nga kami. Pero para na rin yung plastic card. Pag skinan siya, walang data. Walang yung sistema, lilitaw yung pangalan mo. Pero like the banks cannot check your address, they cannot check yung whatever, kung organ donor ka, do you have a driver's license, a passport, mga ganyan. Wala. So, kumbaga, we improved on the pwedeng electronic, wala kang card. Okay. Pero the problem is with PSA. Yan. Yung Ito, suggestion ho, doon sa hearing sa Senado, kasi budget hearing nga ng PSA. Sabi, habang hindi pa nagagawa, e-card na lang. Di ba? Kasi sabi ni Mr. Mapa po, ng PSA, nangako daw ang Bangko Sentral, meron na silang programa, by next year, September next year, ibig sabihin, full 1 year para magawa yan. Correct. Nangako yung Central Bank. Hindi ko alam kung magpapalit sila ng supplier, yung all card. Hindi ko alam kung yung all card biglang nagkaroon ng magic at makakapag-produce na sila ng maramihan. Dalawang taon na nilang hindi ginagawa yung dapat nilang gawin. All of a sudden, from now, 1 year, magagawa na nila. Yung hindi nila nagawa ng 2 taon. Dapat ginawa nila noong 2021. Okay, sige. Okay? All of a sudden, kailangan. So, puro pangako para sa akin ito. So, sabi ng mga senador, electronic na lang muna. May sagot si Mapa. Sabi. Problema po, hindi naman lahat ng Pilipino. May Merong cellphone. Smartphones. Siyempre, inalala niya yung minority na walang telepono. Di yung mga meron, bigyan nyo. Yung mga wala, di plastic card. Ano ba? Yung mga wala, bigyan nyo ng papel. Di ba? Ano ba klase sagot yan? Puro yan yung mga dahilan. Nagdadahilan. Pag ayaw gawin, laging may dahilan. Ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. Ayan. At saka masama daw po ang internet connection dito sa... Uy! Naturo pa. Naturo. Telco, Thank you. Pero, Ganito po yan, Mr. Mapa Pag binigyan nyo yan ng electronic card, okay? Ise-save yan sa phone. Hindi mo na kailangan ng electronic connection. Correct. Meron. Pwedeng screenshot, pwedeng Ayan. Nasa Ise-save photos. mo na yan. Okay. Padala nyo sa kanila. Kaya nyo ng photo ng jowa nyo. Kaya Ibig nyo yung sabihin photo kasi ng nung QR kung code yung nyo. card, meron biometrics, kailangan mo ng internet connectivity. Hindi naman nga ginagamit yung biometrics dyan Nandun na yung data. QR code lang. Isa-scan lang yung nila. aking dual citizenship, dual na ako Okay. Gets ko. Nasa cellphone ko lang yun. Tinatanggap. Diba? Lahat ng establishments, tinatanggap. Maski nga sa palengke. Maski nga yung mga pila-pila, kailangan. Kasi binibigyan ng priority yung senior. Pakikita mo. Ayaw maniwala kasi na senior na. Pareho tayo problema. Wala pa akong problema. Tingnan nga! Tinitingnan. Ikaw ba yan? Tinitingnan. Ang hindi ko nakukuha yung PWD ko. Bakit ka PWD? LG yan. Scoliosis. Oras talaga yung kulang ka. And from what I hear, pati yung sa sa mata. Pero hindi Ano ko sure yung kung problema sa mata? Magmalabo mata? pag ang grade is 300 and up, considered PWD ka na. Ilan na ba? Hindi ko ba? Yung daw po mga nagdi-design ng mga... Pili ka lang, senior or PWD. Hindi pwedeng both. Dalawang sabagay. Hindi pwede. Hindi. Sobra ka na, no? Oo, Senior naman. 20% na Ka nga nang yung... babayaran. 40% na. 20% na nga yung dual citizenship mo Dumadami raw po ang sumusuporta sa Kongreso doon sa panawagan na wag tanggalan yung mga state universities and colleges ng wag bawasan yung budget
for tertiary, free tertiary. Oo. Kasi 6 billion po ang tatanggalin. Last year, ang kanilang budget ay 107 billion. Teka, Ang bakit? hinihingi nila mahigit 300 billion. Pero ang binigay sa kanila, 100 lang. Nabawasan pa, imbes na magdagdagan. Teka, bakit nagbabawas? Bakit tayo ganito ka? Parang halos pandemic, less than pandemic budget. Okay. Bakit ganun? Bakit? Ayaw ni Jokno ng free college. Oo nga eh. Ayaw ni Ben. Pero ang basa ko Gastos lang dyan, daw yan. ang basa ko dyan, dinidismantle yung mga nagawa ni Duterte. Really? Among others, Pati yeah. drugs? Ha? Parang ganun. Yeah, at least this is what it Ba't looks yung train, like. dapat I'm not saying that, dismantle nila yung train. train law, Oo. You create. hindi na nila kayang i-reverse yan. Ito na But lang. if you're talking about actual trains, nag-slow down ang Ang pagpondo mga sa train. kanila. Yung train, yung tax. I'm referring to it. Yung train law, yung tax, hindi, mahirapan ka. Batas na eh. Oo. Pero yung mga projects, di ba? Okay, isa daw, for example, sinasabi nitong, kasi it's up to Congress still. Maski yun ang submission po ng Department of Budget and Management. Dapat tanggalin na nila yung management dun. They're not managing anything. Department of Budget lang po sila. Okay, sige. Okay? Yang sabi po ng it's still up to the congressmen na magde-decide. Nasa plenary na ho ngayon yung budget, ano? Kung itutuloy na nga nila yung ganung bawasan ng 6 billion. Ayon sa halimbawa, itong si Rufus Rodriguez, Ano sabi? ang isa raw malaking tatamaan dyan sa pagtastas ng budget for SUCs ay yung Polytechnic University of the Philippines. Oh, yeah. Yan po ang go-to school ng mga gustong mag-aral pero medyo hirap. sa Sila yung buhay. malaki yung budget sa free tertiary education. PUP? Yeah. Pero yung PUP, sabihin ko sa inyo, yan ang paborito ng mga korporasyon. Nakunan ng talent. Paborito rin ng Meron recruitment akong, ng ng Ayun sa tinulungan. NTF, LCAC, oo, ano yan. Meron akong paboritong, tinulungan. recruitment. Yung kapatid ng aking, yung anak ng aking teammate sa basketball, no? Nag-engineering dyan sa PUP. At nakagraduate. Galing. Siya na ngayon ang, kasi yung kaibigan ko medyo hirap. Tay, ka na magtrabaho. Ako nang bahala. Ako na. Graduate ng Ako naman. PUP yan. Di ba? Yan po ang ticket to a better life ng mga less fortunate natin na mga Pero kababayan. excuse me, I will also mention, yung pamantasang lungsod ng Maynila, nagturo ko dyan. Magaling din yan. Favorite din yan ng mga corporations. Oo, sa dyan po recruitment. sila nag-harvest ng talents. Yan. Yan ang ngayon. Mabuhay kayo. Yan ang mawawala ng budget. Yun ang problema natin. Correct. Yan. So, paano na ngayon ang buhay ko? Yun ang Okay, maraming salamat sa pagsubay on that note. Maraming salamat sa pagsubaybay sa karambulan nitong araw na ito. Antabayan ang susunod na programa. Ronda Pilipinas with award-winning journalist. Mahirap tumbasan yun. Dennis Antenor Jr. On behalf of Conrad Manal, Jonathan De La Cruz, and Joel Laksamana. We'll see you tomorrow. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.